Yo, what is up? It's your boy Nimbus nga pala at muling nagbabalik para sa reaction video. At ayun mga kapatid, mga kamonin, nandito tayo mga kapatid para sa isang Halloween special na kung saan aalamin natin ang lihim ng embalsamador na tumingin sa katawan ni Miss Halina Perez. Okay mga kapatid, mga kamonin, hindi na natin papatagalin to. Intro. Okay mga kapatid, mga kamonin, let's go. Si ay walang anumang sugat o gasgas ang natamo ng dalaga sa nasabing aksidente na akala ng mga unang rumespondeng mga pulis ay parang nawalan lang ito ng malay. Kaya nung ipinagkatiwala ng pamilya ng aktres ang kanyang katawan sa isang embalsamador ay hindi may iwasang maging curious ang ilan na kung ano nga ba ang maaring gawin ng isang embalsamador sa katawan ng isang Halina Perez na may natatanging ganda ng mukha at katawan. Noong dekada 80 hanggang sa huling bahagi ng dekada 90 ay patok sa mga Pilipino ang mga pelikulang may sensual na tema o ang tinatawag nating bomba. Dahil sa patok na patok ang ganitong klase. Sa mga mahilig manood ng bomba dyan, bombayin nyo na yan. Hindi, joke lang. Okay, let's go. Ng pelikula sa masang Pilipino classic ay umusbong din at nakilala ang mga batikang bold star actresses na tulad nila Rosana Roses, Rufa May Quinto, Joyce Jimenez, Aramina, nag-bold star pala yun, Rufa May, Maui Taylor at marami pang iba. Isama na rin natin sa listahan ang tampok sa ating episode ngayon, ang bumighani sa mga Pinoy dahil sa taglay niyang kahali-halinang ganda na si Halina Perez. Sino nga ba ang hindi nakakakilala kay Halina Perez na noon ay pausbong pa lamang ang karera nito sa naturang sine? Maganda talaga, taglay no? niya ang gandang pangmasa, magandang katawan at maamo nitong mukha. Ito ang mga katangiang bumihag sa mga mata ng mga Pinoy. Kaya hanggang sa kamatayan nito noong taong 2004 ay pumutok ang kalunos-lunos nitong sinapi dahil sa isang car accident ay naging bali-balita ang paggalaw sa kanya ng embalsamador. Ito din kaya ang mga katangian tumukso sa isang naturang embalsamador upang maakit sa aktres kahit isa na siyang malamig na bangkay. Sabay-sabay nating alamin iyan mga ka-brotherhoods sa pagpapatuloy ng kwento. Ayun, at nagkaroon pa ng ads nga. Okay, ayan mga kapatid, mga kumulay. Siyempre, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dyan sa LMNH, ayan, alam mo na ha. Okay, mag-subscribe na kayo dyan para updated kayo sa mga kwentong kababalaghan. Si Vanessa May Ann Uri o mas kilala sa pangalan na Halina Perez ay ipinanganak noong December 11, 1981 sa Santa Maria, Laguna. Ang kanyang mga magulang na sina Rene at Mildred Uri ay naghiwalay na noong 4 na taong gulang pa lamang siya. Ang aktres ay may mas nakababatang kapatid na babae, si Gia. Nagpasya ang mga magulang ni Halina na paghatian silang magkapatid. Si Halina ay napunta sa puder ng kanyang ama habang si Gia naman ay kinuha ng kanyang ina. Noong 4 na taong gulang pa lamang si Halina ay nakulong ang kanyang ama dahil sa pagsunog umano ng bahay nila dahil sa droga na naging dahilan ng paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Hindi naging maganda ang buhay ni Halina noong kabataan niya dahil ang kanyang ama ay walang permanenteng trabaho at hindi nabibigay ang pangangailangan ng batang Halina na naging malala noong nag-asawa ulit ang kanyang ama. Kaya kinuha siya ng kanyang lola sa ama na isang retiradong guro.
Ang lola ang nagbigay ng pangangailangan at pinag-aral din si Halina ng kanyang lola. Dahil sa pagmamahal sa apo, naging mahigpit ang lola ni Halina sa kanya. Marami Lumaki pala siya sa lola, no? ang ipinagbabawal kay Halina, lalo na ang makita ang ina nito. Si Halina ay nag-aral sa Santa Maria Academy bago siya lumipat sa Manuel S. Herverga University Foundation Incorporated. Bago siya pumasok sa high school, ay nagpasya itong lisanin ang kanyang lola upang hanapin ang ina nito na mahigit ng 10 taong Talagang hinanap hindi niya, niya nasilayan. Hindi naman nabigo ang batang Halina at muli nga silang nagkasama ng kanyang ina. Ngunit sa panahon na iyon ay may asawa na uli ang kanyang ina at nagkaroon ng 2 anak. Hindi nagtagal ay naghiwalay din ang ina at ang kinakasama nito. At noong mga panahon naman na iyon ay nagkabalikan ang kanyang mga magulang at nagsama uli sa isang bubong. Ang kanilang pagbabalikan ay nagbunga ng isang lalaki na si John. Sa kasamaang palad, ang ama ni Halina ay bumalik uli sa paggamit ng droga at sinunog ang bahay ng kanyang ina na lola ni Halina na Napakatindi naman nagpalaki nun. at nagpaaral sa kanya. Mabuti na lang Grabe at yun, hindi nakasama ang lola niya sa sunog. Pumunta ang lola ni Halina sa ibang bansa at kahit kailan ay hindi pinapatawad ang kanyang anak na si Rene, ama ni Halina. Tuluyan ngang nasira ang buhay ng ama ni Halina dahil sa mga kaso na kinasasangkutan ng ama dahil sa lulong sa droga na naging dahilan ng pagkakakulong nito noong November 26, 1998 sa kasong homicide, at noong mga panahon na iyon ay 17 years old lang si Halina. Ngunit nakalaya rin noong May 26, 1999 dahil sa pinagtanggol lamang raw ng ama ni Halina ang kanyang sarili. Sadyang matigas ang ulo ng ama kaya nahuli na naman sa kasong illegal possession of firearms noong taong 2000 at 19 years old na si Halina noong mga panahon na iyon. Taong 2000 na magsimula na si Halina na umarte. Kasama niyang lumuwas sa Maynila ang kanyang ina at mga kapatid. Nailabas si Halina sa isang talk show na Star Talk na kung saan ay tinanong siya ng mga kilalang host ng TV show kung magkakaayos pa ba sila ng kanyang ama. Hindi pa masyadong kilala si Halina sa showbiz, kaya iyon ang unang beses na interviewin siya para din i-launch ang kanyang unang pelikula na Alipin ng Tukso na Grabe yung title, no? Alipin ng Tukso. sa pamagat pa lang ay alam na natin na isa itong adult movie o bomba film. Si Halina ay isang sexy starlet noong mga panahon na iyon at i-feature sa talk show tungkol sa kanyang ama kung sakali na magkita muli sila, dahil noong mga panahon na iyon ay nakakulong ang ama ni Halina sa Santa Cruz, Laguna Provincial Jail. Maraming hindi pagkakaintindihan si Halina at ang kanyang ama. Tinanong din si Halina sa desisyon nito na sumabak sa showbiz bilang isang sexy actress na halos wala ng saplo. Si Halina ay laman din ng mga tabloid na kung saan makikita ang kanyang larawan na wala ng halos suot, at pati nga sa kulungan na kung saan nakakulong ang kanyang ama ay nakarating ang mga ito na kung saan ay pinagpapasapasahan ng mga inmates ang dyaryo, kaya nakaramdam ng hiya Lupit ang pala, no? kanyang ama noong mga panahong iyon. Ayon sa isang kolumnista na si Butch Fernandez ay sinundo raw si Halina at ang manager nito bago pumunta sa bahay niya, at naisip raw niya kung sino ang nagbigay ng screen name na Halina na hindi na makapamili pa ng mas magandang pangalan para sa kanya dahil hindi raw Karoon pa lang ng maitatanggi ang screen name. taglay na Kahali-Halina, ang ganda ng dalaga. Ang mukha raw ni Halina ay isa sa pinakamagandang mukha sa buong Asya na kanyang nakita. Dagdag pa ng kolumnista. Taong 2001 ay muling nagkaroon ng pelikula si Halina, ang Ikapitong Gloria, na tumabo sa takilya na talagang pinilahan sa mga sinihan. At noon ngang taong 2002 ay sunod-sunod na ang paggawa ng dalaga ng pelikula na sinusuportahan naman ni Butch. Ayon sa kanya, napansin niya sa mga pelikula ni Halina na meron pang alinlangan ang dalaga, pero hindi nagtagal sa mga sumunod nitong pelikula na biglang liko
ay nagkaroon na ng malaking improvement sa pag-arte si Mabilis Halina. nag-improve, no? Ayon pa din ito kay Butch Fernandez, 7 pelikula ang nagawa ni Halina noong taong 2002 kahit small film lamang ito. Mula 2001 hanggang 2003 ay maraming naging pelikula si Halina at lahat ng mga ito ay mga adult film na pinilahan ng mga Pinoy. Ayon pa kay Butch ay naiinis raw siya kapag tinatawag na starlet si Halina dahil kumahawakan lang raw sana ang dalaga ng malalaking kumpanya sa industriya tulad ng Viva at ng Seiko Films. Malamang ay mas kuminang na bituin ito. Taong 2003 nang muling mag-guest sa Star Talk si Halina para i-promote ang kanyang pelikula. Napansin ni Butch na mas confident na ang dalaga sa tuwing may lalabas raw na pelikula si Halina ay mas nakikilala umano ang dalaga sa kanyang larangan. Matapos ang mga sunod-sunod niyang natanggap na proyekto ay tuluyan na ngang umusbong ang karera at mas nakilala pa ang isang Halina Perez sa mundo ng showbiz at unti-unti na sana niyang naabot ang rurok ng kanyang tagumpay hanggang sa isang malagim na trahedya ang tatapos dito noong taong 2004, 4 na taon bago siya unang sumaba sa mundo ng showbiz. Ayon sa investigasyon, nang may dinaluhan si Halina kasama ang isa pang starlet na si Dana Garcel sa opening ng Konica Photo Store sa Legazpi City. Dakong alas 6:30 ng umaga, habang pauwi na sana ng Maynila ang grupo nila Halina ay isang truck ang bumangga sa kanila sa boundary ng Tagkawayan, Quezon at Labo, Camarines Norte na agad na binawian ng buhay ang manager ng dalaga na si Isaac Muñoz Jr. habang si Halina naman ay nabalian ng leeg kaya hindi na rin umabot sa ospital. Samantalang si Dana Garcel naman ay nabalian siya ng leg pero di siya nasugatan, no? Sa naturang aksidente. Ayon sa kanyang pahayag, ang kanilang driver na si Domingo Vallejos ay sobrang bilis ang pagpapatakbo nito ng kanilang sasakyan. Dagdag pa ni Dana na habang mag-overtake sila ay napapunta pa ito sa kabilang dako ng sasakyan. Tanging fracture lamang sa kamay ang natamo ng dalaga. Sa isa pang interview, ang sinisisi ay ang driver ng truck na nag-swerve papunta sa lane nila Halina. Ayon sa Konica Photo Studio ay naging saging umano ang kanilang motorcade at marami din daw ang nagpa-picture na fans sa dalaga. Konica, pero napansin raw na uso pa nun yung film dati, no? Parang may malalim na iniisip si Halina. Malungkot raw ang mga mata nito. Kahit na nakangiti ang mga mata ng dalaga sa litrato, ay tila may iba sa aura ni Halina noong mga panahon na iyon na isa na palang signos ang nakaambang aksidente at pagpanaw nito. Hapon na nang makakuha ng pamilya ni Halina ang kanyang mga labi habang ang kanyang ina na isang domestic helper sa Hong Kong ay agad na umuwi noong malaman ang nangyari sa anak na si Halina. March 4, 2004, nang mailabas sa Philippine Inquirer ang pagkawala ni Halina na ikinagulat ng mga taong nakakakilala sa kanya, maging ang mga dating guro, kamag-aral at kaibigan sa dati nitong eskwelahan. Lalo na noong alam nila na dadalo sana si Halina sa kanilang grand reunion noong buwan ng Mayo taong 2004. Nagbigay ng pakikiramay ang school directress para sa namayapang artista sa kabila ng tinahak na trabaho ni Halina bilang isang sexy star ay pinuri ang pagsisikap ng dalaga para iahon sa hirap ang kanyang pamilya. Ngunit may isang balita na kumalat na kung saan ay may ginawa raw sa katawan ng dalaga ang isang embalsamador. May haka-haka na ginalaw raw ng embalsamador ang bangkay ng dalaga dahil sa hindi nito mapigilan na hindi mahumaling sa dalaga kahit wala na itong buhay. Ngunit ito ay sabi-sabi lang at hindi pa naman napapatunayan. Sa isang interview kasi ay walang anumang sugat o gasgas ang natamo ng dalaga sa nasabing aksidente na akala ng mga unang rumespondeng mga pulis ay parang nawalan lang ito ng malay. Kaya nung ipinagkatiwala ng pamilya ng aktres ang kanyang katawan sa isang embalsamador, ay hindi may iwasang maging curious ang ilan
na kung ano nga ba ang maaaring gawin ng isang embalsamador sa katawan ng isang Halina Perez na may natatanging ganda ng mukha at katawan. Kung anumang milagro, kung meron man, ang naganap sa pagitan ng isang embalsamador ay siya lang ang tunay na makakapaglahad nito. Ayon sa kanya ay malinis ang kanyang konsensya at nirerespeto niya ang katawan na pinagkakatiwala sa kanya ng mga namatayan at mahal sa buhay ng mga taong pumanaw na. March 10, 2004, nang mailibing na si Halina bilang si Vanessa Mary Ann Uri sa Santa Maria, Laguna Catholic Cemetery. Ang lahat na nagawang pelikula ni Halina Perez ay umabot sa 13 bago siya pumanaw noong taong 2004. So ngayon, alam mo na. Okay mga kapatid, mga kamonay. Siyempre, tawag dito, nalaman na natin ang kwento tungkol sa lihim ng embalsamador na tumingin sa katawan ni Halina Perez. So, ayan mga kapatid, mga kamonay, siyempre, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa LMNH, ayan, LMNH, tama naman, okay? Alam mo na, ha? Okay, mag-subscribe na kayo dyan. At siyempre, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa Nimbus TV. Ayan, sana i-click nyo na rin ang bell button. Okay mga kapatid, mga kamonay, hanggang dito na lang hanggang sa muli. Paalam!